You shout it out, but I can't hear. Pastor ng Rembrandt, si Pastor R.B. Castro, para magpaliwanag at pakilala yung Good morning kita natin. sa bagong pagbabago. Wala pa. Para ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sisimula tayo dito sa Rembrandt sa courtesy ni Professor Eric. Ito kanya magiging estudyante, mga pioneering, mga wizard and brilliant minds ng Pilipino. Magsisimula tayo sa LearnNext. Itong grupo pong ito, pinagmamalasakitan natin na lumawig ang kanilang programa para sa benepisyo ng sambayan ng Pilipino, pati mga magsasaka in the future. Ang ating pong concert ngayon ay para pakita sa inyo na meron pa palang pagkakataon, may future ang inyong mga anak, especially mga bata na ma-develop natin ang kanilang minds from 6 to 16 years old. Ang ating pong mga benepisyo ay hindi lang pang-personal, hindi lang pang-pamilya, kundi pang-bansang Pilipinas. At maaaring ito manguna sa ating Asia na ang Pilipino may pagmamalaki. Sa magitan po ng programa ng LearnNext, ito ang Brilliant Mind Multi-Sensory Development Workshop. Po kasi natin, they will perform blindfolded. So para makita po natin kung ano yung, they are using all the senses, sensory po. So sense of touch, hearing, and yung smell po nila. So yun po yung ginagamit nila. So si Wancho po, medyo without eyeglasses, malabo na po talaga yung mata niya. Because 800 yung grade niya, plus 850 on the left, plus 300 and 300 astigmatism. So, mas nakakakita po siya kapag naka-blindfold siya. So, tingnan po natin kung ano yung tali, yung actually, yung kaya nila. Okay, so let's start with Wancho po. So, pa-test po muna namin kung sino pong gusto mag-test ng blindfold kasi baka may ano po, may sensor dito na pinipindot. Ito pa po yung mga ano. Ito pa po. So, pwede pong pumili yan kahit saan. Ngayon kung may hanky po kayo, pwede po natin yun yung gamitin natin sa kanila. Kung may mga panyo, pwede po yun yung gamitin natin. Okay, so let's start with one shot. Ayun. Hindi na, ganyan. Ayun na sa'yo? Ayun na, Mark. Marunong ba magbasa ng Islamic yan? Po? Islamic. Hindi pa po. Actually, nag-train pa lang po sila. Ngayon, introduce ko rin po yung aming provincial director, si Doc Ali. So, siya po yung may hawak ng buong Mindanao. So, nandito po kasi ngayon para i-spread din natin yung trainings natin doon sa Mindanao. But to tell you honestly, mas nauna pa po yung Mindanao kaysa dito sa Metro Manila. Because very, po talaga sila. Pagdating dito sa mid-brain activation, the whole of Mindanao, yung support talaga nila is sinisimulan na po nila. So, sa kanila po, hindi na change is coming. Nag-start na po yung change. This is the initial stage. So, kung sinabi po natin initial stage, on the first day na yung anak nyo or yung mga children dinala sa amin, ito na po yung kaya nilang gawin on the first day. So, what more, pag tumatagal na po sila ng 1 month, 2 months, and years, yung mga kaya po nilang gawin. Okay, so si Wanchu po, identify niya po yung mga colors. Colors and numbers po. Okay? Pero may pa isang mic, kung kailangan yun, mic sa kabila. Eat blue. Yellow line. Blue 10. Green 7. One green. Yellow 2. Five yellow. 3 blue. Red 6. Yellow 4. 8. Pangrambulin.
Okay, ito naman sir, para kayo po while po pinapakita ko yung isang bata, pwede niyo pong i-rumble yan, tapos po i-arrange niyo po yan alphabetical sa table. Okay? Hello. Si Jove naman po, kaya niyang magbasa ng mas malayo po, na hindi po niya hawakan. Then, ang gagawin po niya mamaya, paghahalu-haluin ko po yung 4 na puzzles, tapos gagawin niya po yung mga puzzles. Okay. Yan, so gagawin na po muna niya habang nagdademo tayo. Sense of smelling po yung gagamitin niya. Orange po. Sir, gusto niyo po kayo mag-try? Hindi. Kayo po. Kasi baka sabihin sunod-sunod. Baka po sabihin niya po. Ang rumble na lang. Dito Hindi, ka. kayo na po mag-ano. Pwede ako dito, pwede ako dito. Sige. Makita ng Orange. Ano lang? Orange, no? Orange. Violin. Car. Sir, miski nasa gitna po ang phone po dito para po. Airplane. Yan. Hindi na. Hindi pa yan. Umbrella. Hindi na. Sir, pababa po. Lion. Okay. Lion. Nagsabi niya na po. Sa gitna ako kumukuha. Okay po. Pig. Sige. Hindi ko nakikita yan. Ayun, si Dulo yun. Sun. Okay. Sir, pwede rin po yung time kung gusto po niya. May time po siya. Flashcard po na tayo. May flashcard po dyan na time. Ito. 11 o'clock. Pakicheck mo po. Oo nga. Ay, ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Yung susunod ko naman po, sir, paghahalu-haluin ko po yung 4 na puzzles with 20 pieces po for each yung per puzzle po. Tapos gagawin po niya. Siya tapos doon ah. Gusto niyo po? Sige po. Siya. Then ikaw. Siya. Pwede ba yung bala nakaganon lang siya? Kung inaamin po niya kasi, ganun. so ang mas dominant po kasi kay Joe ay yung sense of smell po niya. Parang naamoy yun ang layo. Actually, dinemo rin po namin siya sa Ayala Labang de la Salle. So, ganyan din po yung ginawa niya. So, okay po sa de la Salle. Okay na. Ice cream. Pakicheck po po. Dalawa yung pliable. Tsaka si Joe po na meron po siyang handkerchief sa loob po ng mata. Okay, so pwede hingi po kami ng ID, license, or any ID para papasahin po nila. Actually, yung ID po. Sa drive, tayo. DZAR. Sunshine Radio. 1.026. Manila. Jimmy, reporter, media. Pwede ano po, next naman, bills para babasahin po nila yung mga serial number plus yung bill. Okay? So, ito po si A. Ayos. 100 pesos. JRA 35317. Okay, 317. So, sir, pa-check kung tama po yung sinabi niya. Ayun po. So, any IDs po? Hindi mo makita eh. Pwede pala to kay Dio, investigative. Oo. Opo. $1. The United States of America. E705767098. Ma-check po kanina. Okay, habang nagpapasaw siya, si Ian din po is magpapasaw din po siya blindfolded. Paki-rumble po ulit, baka... Okay, so ito po yung kanyang puzzle. So habang ginagawa niya po, explain ko lang po ulit ng konti. So yung midbrain activations po natin is actually brain lateralization. So pinapantay lang po natin, nilalateralize lang po natin yung functions ng left brain at saka ng right brain. Tapos na po siya sa itsura. Okay, so yung katulad ng sinasabi ko po kanina, yung ginagawa po nila is the initial stage. So ano yung pinaka-importante po dito? Ang pinaka-importante, which is yung end
objective talaga natin is yung applications. So what is application? Na magamit po nila to sa schools nila. So yung mga bata po, nagiging brilliant po talaga sila. Number one is self-confidence. Na talaga pong 101% yung self-confidence ng bata basta na-activate namin. So katulad po ng mga to, dati mahihiyain po ito. Pero since, if kaya mong magbasa ng blindfolded, so definitely alam mo na that you are ahead of the other. So yun po yun. And secondly, nakikita po natin, ina-unleash namin talaga yung hidden potential and hidden abilities nila. Yeah. So sila po, meron pong bigla na lang nagpa-piano. Meron po tayong isang bata na biglang tumugtog na lang siya ng piano na hindi naman siya talaga nag-aral. So that is the potential ng bata. Meron po tayo ngayong painter. Meron po tayong mga nagti-3D painting na, oil painting. Pero po, dahil blindfolded yun, ginagawa po nila blindfolded. So pwede po namin, siguro in one event, pagsasama-samahin namin sila lahat. So marami na pong talents. Meron pong nagpa-piano, nag-gitar, nagda-drums, na mga bata, na nandun talaga yung potential, nandun talaga yung potential abilities. So ngayon, ino-offer po namin ito from 6 years old to 16 years old. So bakit po? Kasi marami po silang kayang gawin. Pero ang focus po talaga natin is on education. Pero meron po tayong mga bata, yun yung sinasabi natin na talagang malakas sobra yung sensory nila. Because siguro, lalo na po sa probinsya. Kasi unlike dito po, meron na pong TV, internet, laptops, gano'n. Sa province po, ang mga bata nababasa po nila yung hindi po tayo nagpapakita ng ganito, iisipin nyo lang po yung number. Kung ano po yung number sa isip nyo, sasabihin niya po. So, ganun po yung mga bata. So, si Doc Ali po, so meron po tayo, si Doc Ali, he is our provincial director. So, pwedeng i-ano niya po, meron po tayo, i-share siya sa atin na yung mga bata po doon sa Mindanao is ibang klase. Po ay isang Muslim, ano? Laking Lanao del Sur po. Maranao? Opo, Maranao po. Totoo po yung sinabi ni Ma'am Bethel. Yun pong isang estudyante namin, akala ko ay hanggang ganito lang ang kaya niyang gawin. Pero last 2 days, nagpadala sila ng video sa akin. Kinonfirm ko yung sinasabi ng technical teacher na na-amaze sila at nagtaka. Kasi yung bata, apat na beses right. Hindi pumalya. Kaharap yung tatay, sabi, sige nga, hulaan mo kung anong inisip. Number na iniisip ko ngayon. Nahulaan niya 4 times. So, doon, medyo nagkaroon ng kumbaga ay, medyo nagkaroon ng takot. Sabi ko, huwag kayong matakot kasi yan ay sinyalis na yung programa natin ay totoo talaga nangyari. No? Na kaya niyang basahin ang numero na itinago sa loob ng refrigerator. Sabi ko, maganda yan kasi ang susunod niyan, baka maging si Jacob Barnett yan. Na si Jacob ay siya yung number 1 na pinakamatalino sa buong mundo. Kaya niyang hulaan kung ano yung laman ng refrigerator. At the age of 10, naging graduate ng college. At the age of 13, naging professor. Siya ngayon, ang pinakamatalino na tao sa buong mundo using only 7% ng kanyang brain. 3% sa kaliwa, 4% sa kanan. So, may posibilidad na mangyari sa mga anak natin yan. Itong programa na ito ay malaking tulong po sa amin. Bakit? Kasi ang Lanao del Sur, kami po yung pinanggagalingan ng kuryente, no? Halos sa buong Mindanao. Pero kami po yung may problema. Patay sindi ang ilaw namin. Kami yung mataas magbayad. Kaya nga sabi ko, nung dumating ang learnings doon, sabi ko, ito na yata yung solution. Bakit ang mga bata sa amin ay limitado lang? No, kasi walang pagpatay ng ilaw, walang aral-aral. Correct. So sabi ni Ethel kanina, yung anak natin magiging ahid na sa mga ibang bata. Tama po yun, kasi walang sinabi ngayon ang patay sindi sa amin. Pag grown out, tuloy-tuloy yung aral ng mga bata sa amin. Bakit? Kasi pwede na silang mag-aral kahit walang ilaw. At ito po ay nasubukan na namin. So sana po ay maging, ano natin ito, kumbaga, maging objective na natin na ituloy ang programang ito kasi sabi ni Duterte,
nung siya kumakampanya, change is coming. Pero sa programang ito, ito talaga yung pagbabago. Kasi ang pagbabago, dapat simulan natin sa mga kabataan, sa mga anak natin. Kasi kung ano yung i-register natin, kung ano yung inject natin, ibigay natin mindset sa kanila, paglaki nila, yun na yun eh. Tama po? Itong administrasyon na ito, sana magtuloy-tuloy yung pagbabago na gagawin ng ating bagong presidente. Na hindi sana mapatik pag alis niya. Ibig sabihin, pag umalis siya, ay baka bumalik ulit yung binago niya. Sa mga kabataan na ito, kung ano yung inject natin ng pagbabago, yun na yun yung pagbabago. Kasi yun na yung nakagisnan nila na naituro natin sa kanila. At ito na po, sa pamamagitan ng programa ng Learnex, naniniwala ko Kung ano yung sick natin ngayon, yun ang aanihin natin. Kaya nga itong next, bawal po yung may masamang motibo, hindi kayo matututo. Ay, ibig sabihin, even ang mga senior citizens, kung gusto nyo gumaling, kaya po. Matutulungan ng PWD. Ang aking, pag ako'y nagbibiyahe, ang aking navigator, si Bulag Caster, kilala nyo, Romel. Alam niya kung saan kakaliwa, kakanan, akong driver. Ngayon, pwede na si Romel lumakad ng walang alalay. Masibulag, matuturuan nila. Magkakaroon ng self-confidence. Meron bulag ba na testimony? Yes, marami tayong matutulungan PWD, senior citizens, ito ng pagbabago from within. Kaya sabi ko po, this is just the initial. After ng activation, so what's going to happen next is the speed reading. So yung speed reading po natin is different from the speed reading na nakikita natin. So yung speed reading kasi, usually, ina-number nila, binibilisan lang, nilalakihan yung yung view, yung perspective. Ang speed reading po natin is, piniflip lang po ang libro without reading. Because we're using the senses. So, flipping po ng books, and then after flipping the books, pag na-program na natin sila for book flipping, sasabihin na lang po natin yung chapter, yung page, sasabihin po nila kung anong laman nun. But this is speed reading with comprehension. Okay, so after the speed reading, we have the photographic memory. And then, meron din po tayo one touch na tinatawag o yung laser reading natin na hindi na po pinubuksan yung libro. May nahawakan na lang. So, meron tayong isang laser kit na nasa Bulacan, nasa Higinto, Bulacan. So, yun si laser kit natin. Pero, hindi pa po natin siya nilalabas. Kasi medyo, inaano pa po natin siya. Baka, ano po ang Department of Education, yung speed reading, photographic memory, and yung laser reading natin, or yung one touch. So, ito po, hindi lang po siya talaga for kids. Meron, ang ano po namin is 6 to 16 years old, for kids po yon. Pero meron din po kaming program para doon sa mga nagbo-bar exam, yun po yung nag-speed reading po ang binibigay namin doon. Speed reading and super speed reading. So meron po tayo mga nagre-review, mga doktor, mga lawyers, yung mga kumukuha po ng sa board, yung mga sa property, na mga exam. So nag-exam, nag-training po sila sa atin para mapabilis po yung memorizations nila. Another thing po, meron din po tayo in the line of health po. Kasi po, marami po tayong stroke patients. Meron po tayong mga senior citizens. Kapag nag-brain shift yung senior citizens po, medyo ano na po sila, hindi na po, hindi po iba yung pong stroke patient namin talagang in just 1 week po nakalakad, na idiretso po yung kamay. Yung ano po yun. So, meron po talaga kami mga patients na gano'n. Sa blind po, meron kami si Mr. Paulo. Si Paulo po, may-ari po siya ng company. Taga-dyan lang po siya sa May Timog. Actually, napalabas na siya sa Maalaala ko kaya because yung buong family nila nabubulag at the age of 13. So ngayon po, yung ano natin, na ngayon nakakalakad na po si Paulo sa loob ng bahay, nakakaakyat na siya sa stairs. Pero maganda dyan, naayos na po niya yung cabinet niya, yung mga damit niya, according to colors. Kahit blind po siya. Paano niyo ba ipapaliwanag ang sekreto dito? Parang ang discovery yan. Okay. Ito po actually is hindi,
midbrain activation, ang tawag po natin dito kasi lateralize po natin yung left brain and right brain. So, ibig sabihin po kasi, yung right brain kasi natin, pag sa study po, yung right brain natin, nandyan yung mga creative sides natin. Nandyan ang music, nandyan ang love, nandyan ang emotions, nandyan po yun lahat. Now, yung left brain po natin is the logical brain. So, nandun lahat yung numbers, math, reasoning, logic, science, nandyan po siya. Now, pag po nagsama siya, ang amin po kasi is pinagdidikit lang namin siya. Pinag-meet namin siya halfway. In which, ito po is proven and meron po kaming mga neurologists to back us up. Meron din po kaming developmental psychologists to explain kung may mga questions. Ngayon, ano po siya is, pag nag-lateralize na po siya, magpa-function po yung yung senses natin. So, number 1 po, di ba pag nagkasunog po, nabubuhat po natin yung ref. Kasi po, yung emotions natin sa right is sobrang taas. So, yung powers ng super, yung tinatawag lang natin siya ng powers kasi yun yung nakagis na natin. Pero sa totoo lang po, yung capacity natin, endless talaga. Mapapagod lang tayo kasi nabigyan tayo nung bata pa tayo na sa left brain natin na pag tumakbo ka ng ganito kalayo, magaling ka na. So, pag sumobra ka pa doon, pagod ka na. Yun lang po yun. Pero pag walang laman ang brain, ang bata po kahit maglaro mula umaga hanggang gabi. Bakit kung hanggang 16 years old lang, yung over than that, hindi po ba pwedeng maging mag-try? Pwede po, pero on the speed reading po. Ang iniiwasan lang po natin is magamit siya na abuse, misuse. Kasi po pag Talagang sa bata lang po. With good motives lang po. Kasi hindi natin kung ano yung iniisip ng mas matanda. Dahil kung nakikita po natin, nakikita na nila kung ano yung kahit naka-blindfold sila. Like my children don't go to a regular school. Kasi makikita rin nila yung answer ng teacher nila. Yung field ninyo, naniniwala ba sa telekinesis? Telekinesis, yes po. Naniniwala kayo niya? Yes. Do you think you can achieve that? Actually, sir, marami kaming batang may ganung powers. Tao namin. But, we don't recommend. Gusto po namin gamitin lang ang education. Kasi mahirap yung pag lahat ng bata naging ganon eh. So, let them use that only in education. Kaya hindi po kami, actually, marami na po na gumagamit nito sa hindi maganda. So, kaya kami nagkaroon ng 16 years old. Susan Gobyerno na si Pinoy para may pakita na meron tayong mga batang may talentong ganito. Alam ko, papagalingin niya si Pinoy. Ha? Kasi yung pamangkin niya, Actually, doon kay James yung isang pamangkin niya, tastik si Joshua Pwede siguro kung kikilalanin kayo. Sir, meron tayong PWD, hindi lang namin kasama ngayon. Pero yung PWD namin is our walking encyclopedia. Ibabalik po namin siya dito sa sunod para matanong niyo po siya anything about history, of all era, of all places, pwede niyo po siya tanongin. Suporta ng gobyerno ni Pinoy. Mga bata. Wala po. Nyo kaya mabibigyan po ito ng pansin ni bagong incoming President Duterte kung ilalapit nyo? Well, actually, sir, activate na po kami sa lahat ng apo ni President Duterte. Ang nalala na kayo? Yan, nasabi ng Panginoon, pupunuin ko ng kaalaman ng mundo, ng kaalaman ito ang siyang wawasak na mundo. Ano sa palagay mo, may connection itong bago ninyong natuklasan o ano ba to, advokasya o what? What do you consider this? Okay, magandang tanong yan. Ang Bible, ang pinakaunawa dyan is the power of God. Sa theology, we call it the grace of God. Yung essence of God, hindi natin malalaman. Only Christ ang nag-reveal. Diba? Pero yung ginawa at sinabi ni Christ, yan ang divine will, divine energy. Yung dumating sa apostles ng araw ng Pentecost sa anyong bilang apoy, Holy Spirit, yun ang divine grace. Iba yung divine grace kaysa yung human will. Tayo may human will. Ito pwedeng ma-excel, pwede ma-develop. Human will ito, human energy.
Pero yung divine energy, yan ang ating tinatanggap as a gift of God through the church, in the church. Yung tinatawag na grace of God. So yung mga sacraments, yan ang tinatawag na power of God, grace. We do not become divine by nature. We only partake of the grace of God. Kasi iba yung divine nature, iba yung human nature. Ang divine nature may divine will. Kailangan makiisa tayo kay Christ. Dahil si Christ may divine nature, may divine will. At may human nature, may human will. Kaya wala na tayong problema. Kay Christ lang, magkakaroon tayo ng grace of God. Huwag na yung Ama. Ang kumilala sa anak, kumilala sa Ama. Yan po tinatawag sa theology. And we call it divine grace. Ito, nadidevelop psychological ito. So walang kaugnayan ng psychology sa spirituality. Psychology, kahit anong religious background mo pwede. Sa pagdating sa theology ng church, magkaiba ang psychology. May posibilidad kasi lang nababasa nyo, ang iniisip pa lang ng ibang tao, di ba? Okay, so kung ikaw ay isang diktador, nakita mo, iniisip niya nito, nag-iisipan ka nito ng masama, igok na to. Actually nga po, pagka ang motibo ay masama, wala po yun. Human will pwede, pero yung divine grace wala. Kaya may mga taong mabait, pero hindi righteous, hindi nagiging banal. Katulad sa politika, mabait sila, kakandidato, may kapalit. Sa Diyos, pag nagmahal ka, walang kapalit. Love seeks not its own. Pero kahit anong faith mo, pwede rito. Hindi pinag-uusapan. Pero pagdating sa spirituality, sa kingdom of God, iba po yun. Simple faith, the purity of heart. Yan makita mong Diyos. Yun ang power ng prophecy. Kaya iba po yung mga prophets, kasi hindi nag-aral, according to the knowledge ng tao o filosofiya, walang pinag-uusapan doon. Ang simplicity of the heart is the truth and the love of God, which is unconditional. The love does not seek its own. Kaya dito po, sa level na ito, hindi pinag-uusapan yung mga tinatawag nating capacity magbayan o mag-training. Ang pinag-uusapan, anong motibo niyan? Baka gamitin sa pag-aabuso. Baka gamitin sa casino. Ay, talagang panalo kayo. Pero ibig sabihin nga po, yung prophecy is the purity of heart. Iba po yung sa Bible, iba po dito sa practical, psychological, philosophical, speculation, o training. Nate-train po ito eh. Yung sa Bible, it's a gift. At ang Diyos ang nagde-decide kung sino magbigyan ng gift. Dito nagde-decide ito mga lecturer, trainer. May distinction po yan. Mga bata pa sila ngayon, pero marunong na sila. So, tatanda sila, di ba? So, ibig yung sabihin mawawala yung... Ibig sabihin lang, paano natin malalaman kung good or bad yung darating in the future? Kasi magkakaedad sila. Magkakaroon sila. So, sa ganang punto, ano po yung mangyayari? Okay. So kasi yung program natin, hindi natin siya binibigay without the guidance of the parents. So, pag po nag-attend ng seminar namin, yung half-day seminar po is with the parents talaga. And hindi po magagawa yan ng bata kung walang love. Yun po talaga, yung mesencephalon, yung sense na ginagamit natin for love po. So, meron po tayong instances na sumali sa TV, dinala ng lola yung bata. So, meron pong isang doon na may mga tanong na ano. So, hindi po nagawa ng bata. Pero yung training, during the training na ginawa ng lola sa kanya and yung nanay, 100% po nasasagot lahat ng tanong. Pero pagdating mo doon, kasi nagkakaroon ng doubt yung bata, tapos basta po nagkaroon tayo ng yung pag-aalinlangan talaga na tama ba yung ginagawa niya. So, hindi po talaga niya nagagawa. Okay, si Eden. Abuse. Sa paanong paraan po yun? Pwede elaborate na. Okay. So kasi yung mga, pag sinabi natin ng mga 20 years old, 25 years old, so nag-iisip na sila na hindi maganda. Halimbawa po, yung mga scratch cards sa Lotto, they can see that already. So, kaya nilang isipin yun. Pero yung mga bata, hindi nila gagawin yun. They are not allowed, number one. Number two, ang nasa isip talaga nila, that's why they want them to grow holistic with love lang talaga. So, hindi nila magagawa yun.
paglaki nila, siyempre may iba na rin. Kaya yun yung ano po natin na once lumaki sila na may takot or lumaki sila doon sa culture and values na yun, they will not do that. Itong pag-aaral na yun alam na rin ng ibang bansa. Actually po, Kasi nag-start po siya sa pag nakita Russia. nila na ang mga Pilipino may ganyan kagalingan, baka lukutin niya ng CIA. Actually, sir, Oo nga, no, tama. Tama si Neil. nalilate po tayo pagdating dyan. So, nag-start po siya sa Russia, tapos po sa Japan, Singapore, Australia, Malaysia, China, halos buong ano na po, meron. Tayo lang po yung wala. Ay, Africa. Hindi ba siya suportado ng DepEd para ipakita doon sa mga elementary o papublikong paaralan katulad sa buong bansa para ma-encourage yung mga ibang bata sa kanilang pag-aaral? Hindi ba sila ginawang halimbawa? Good question, tama yan. Actually po, meron na po kami kinakausap din ngayon sa DepEd. Pinresent po namin. Ngayon, pinag-aaralan po kasi medyo laid back po tayo pagdating dyan. So, iniisip nila paano yung book, sayang, paano yung teachers. So, sabi po kasi pinapahaba ng pinapahaba, pinapadami ng pinapadami yung subject. So, ito kasi yung objective natin, parang in how many weeks marunong ka na. Oo. In seconds, nakabasa ka na. So, yun ang ayaw ng DepEd. Hindi po natin sinasabing ayaw nila, pero Ako po pinag-aaral. kasi sir, ako po yung mother ni Joe. I am a public school teacher. I'm handling grade 1. So meron po kasi tayong tinatawag namang struggling learners. Yung po yung mga batang left behind po. So ang plano po kasi ng LearnX, kaya po sila naging isang grupo, is to have yung po mga, halimbawa po, fun run. Doon po sa pagpapa-fun run nila, they will support, for example, this school, meron po tayong struggling learners, halimbawa po sa grade 1, we have 50 pupils. So, through doon po sa activity na pinopromote po ng LearnX, so kukuha po tayo ng mga scholars ng mga bata. So, si LearnX po magsusupport doon po sa mga bata. So, from that, siguro po, pag nakita po ng DepEd, na may mga private individuals po na tumutulong sa mga bata sa nahihirapan, siguro mabubuksan na po yung isip ng DepEd. At point in time, hindi pa ganun ka-open ng DepEd. Sa ganitong mga klase ng system or way of learning para sa mga kabataan. Kasi po mama, sa DepEd po, we have different interventions. Kaya lang po, sa nakikita po nga natin, ito po sa LearnX po, yung mga bata po, iba po yung nagiging mentality po nila, hindi po ba? Para nagiging brilliant sila. So, ang tingin po namin, so with the help of LearnX, may open po natin yung mind ng DepEd, ng Department of Education, na siguro, ang nagiging problem po, let's accept that truth, ang nagiging problem po is the budget. Hindi po ba? Kasi yung budget po kasi ang kinokontrol eh. Pero kung ang sinasabi nga po ni ma'am, kung love po ang paiiralin natin, if we will be seeing the future of the pupils, ito nga po for example, sa isang mahirap na pamilya, makatulong ka lang ng isang bata. Siguro yung isang bata po na natulungan natin, yung isang pamilya parang tinulungan na po natin, hindi po natin ibinigay yung isang kamay natin, but we give them yung future po ng family. Sa ahensya ng gobyerno, triple ang pondo ng DepEd. So, may sinasabi nga si Digong doon, na yung K-12, pinag-aaralan niya kung i-abolish o hindi. So, ang laking bagay yung ginagawa niyo. Malaking bagay to sa mga bata. Okay, kaya narito yung kaibigan sa media at doon sa tulong ni Professor, talaga ma-enhance natin suporta advocacy ng media. Tayo rin ang tutulong para ang ating future ay makasimulan natin ngayon. With the help ng media, at ako'y nag-volunteer. Meron akong NGO, alam niya. Meron akong religious group, alam niya. At the same time, nasa media ako, nasa press. Hindi lang ako press, nasa priest din ako. Pero minsan press ako ng necessity para ito, dalhin dito, suporta ni Professor, talaga magtatagumpay tayo. This is a private initiative. Ngayon, kung paano mabubuksan ang ating government at anumang kanilang ideology, kahit na paano, kahit katiting, makatulong tayo. And that is the power of the media. So, consider natin ito ay media tool. In a way,
Mga bata yan. Patutunayan natin ang Pilipino, ang mga bata, kaya tumayo. Tayo lang susuporta. Paano po matutulungan ng government? Yun. Paano paraan? Okay. So number one po, sabihin ko na yung totoo. Kasi number one, yung mga, with the Department of Education, there's pride kasi. Na nag-aral sila ng education, they've been there for a long time. Dadating kami, in one, mamememorize ng bata yung mga books. So they don't want it to happen. So yun po yung yun yung ano natin. So mawawalan po ng negosyo yung National Bookstore. Mawawalan po ng negosyo yung mga nag-print ng libro. Kasi po, yun po pagpunta nila sa National, i-click na lang nila yung libro, tapos na. Pagpunta nila sa school, imbis na 1 year yung tuition fee, 1 day na lang. Yun po yung ano natin. Kailangan natin yan. Hindi kailangan ng K11, K12. Siguro po ang pwede natin gawin dito, ang pinaka-suggest ko lang is, magkaroon po ng yung i-ano mo yung bata, acceleration. Diba? Kung halimbawa po, nagtitrain yung bata, kasi kami naman, we are willing to help also na doon sa price na kaya rin i-afford ng government. Actually, meron kaming price na talaga na pang public school is different. Na talaga, it's 1/3 of the price na kung magkano namin siya ino-offer. Kaya lang yun po yung nangyayari. Siyempre, pagdating doon sa signatory, hindi po kami mapirmahan. Kasi nga, paano yung tuition fee ng K-12? Samantalang dito 1 year, 1 day lang, na-activate agad yung mga bata. Lugi So, lugi po, di ba? Wala nang bibili ng notebook, ng ballpen, ng ano. So, yun po yung, that's reality. Marami pala yung papatay na racket. One day lang? Actually, yun po siya. The first day na makikita natin is ito na po. That's why ito lang po yung pinapakita natin. That's the basic. Maganda po yung tanong na ako po yung sa sales, learning po, sa marketing. Artist po ako by profession, and then sustainable po ako sa DepEd. And then meron din po akong books na ginawa. Nung nagpunta po kami ni Doc Ali sa Mindanao, kami po yung naka-schedule doon. So by tomorrow, by land po kami, ikot po kami ng Cotabato, Antigua, Davao. Nakausap po namin yung taga-MSU, Mindanao State University, under kay Dr. Panda, na academic chancellor. Nung nakita po nila ito, pinasend po namin sa kanila, nagulat sila. Ang ginawa pong initiative ng MSU, ito po yung makakatulong sa amin, sinabi sa amin na patuturuan nila yung 13 principals, and then i-absorb ng buong Mindanao State University yung program. So, isa pong nakikita namin na kung hindi po kagad makatap dun sa government, sa higher position, pwede po tayo sa by school. Like yung ginawa po ng Mindanao, kaya po ngayon, iikot po kami together with Doc Ali kasi po, nakita po na nila Dr. Panda na problema po sa kanila yung K-12, wala pong pumasa. And then sabi rin po ni Dr. Ali, wala pong nagiging cum laude doon sa area. So, kasi po, ang problema po, palagi nga pong patay si yung ilaw. Actually, kung kanina po, pwede po natin silang pabasahin na nakapatay ang ilaw, naka-blindfold. Ginawa po namin yun sa Pampanga kay Congressman Yeng Yao sa area niya. So, yun po kami nagtuturo. So, kaya po nilang gawin yun. Kaya nung nakita po nila Doc Ali yung kahit patay ang ilaw, makakapagbasa sila. Okay. So, yun po. Salamat po. Thank you. At bago kayo umalis, no, make sure bigyan nyo ng calling card si Bob doon, nandun sa dulo yun, no? At sigurado, recruited na ito mga anak nyo. Walang biro yan. Okay, so Serious meron na- po rin tayo sa mga PWD. So yung PWD po natin, na-train natin, napapapunta na po namin siya ngayon ng Cebu, ng Davao, mag-isa, pinapabalik po namin. So yung ginagawa namin, kukuha namin ng ticket, mag-isa, punta ka ng Cebu, balik ka ng Manila. So ganun na po. Okay. PWD po. Person with disability. Yes. Yun yung mga Anong disability niya? Bali, ano po siya, meron po siyang mental retardation. So meron din po tayong freeze, na isang freeze na nasa Bicol na yung freeze po medyo nagkaroon ng depression sa pag-iisip. Inalis po siya sa Galaw ka, pag-iisip. kay harot-harot tingnan maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam.